Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gilbert. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay hindi kapani-paniwalang pangyayari na aking nasaksihan at naranasan ng aming pamilya noon mula sa kamay ng masasama naming kapitbahay. May bagong lipat na kapitbahay po kami noon, Kuya Bari. 3 lamang silang miyembro ng pamilya. Isang matandang babae at 2 lalaki na halos kaedaran ko noon. Noong mga unang linggo pa lang po nila sa aming lugar ay hindi pa sila lumalabas ng kanilang tahanan. Parati lamang silang nasa loob na aakalain mong parating mayroong pinagtataguan. Ngunit dahil sadyang palakaibigan po ang aking mga magulang, hindi nagtagal ay nakuha na rin nila ang loob ng mga bagong kapitbahay namin. Simula noon ay madalas na silang tumatambay noon sa amin at nakikihalubilo na rin sila sa iba pa naming mga kabaryo. Maging ang mga anak nila ay naging malapit na din po sa akin. Parati kami naglalaro noon sa may bakuran ng aming bahay. Isang araw, habang nagpapahinga kami noon dahil katatapos lamang naming maglaro, ay bigla kong naisipan na yayain sila upang sa kanila na lamang kami tumambay. Nang sa ganoon ay makapasok at makita ko rin ang loob ng kanilang bahay. Ni minsan kasi ay hindi pa nila kami niyayang papasukin man lang sa kanila, samantalang sila ay nakakailang ulit ng labas-pasok sa aming tahanan. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi sila pumayag, Kuya Bari. Napaisip tuloy ako noon na marahil ay mayroon nga talaga silang mga itinatago. Ganun pa man, kahit gaano ko kagustong makapasok noon sa kanilang bahay, ay hindi na lamang ako nagpumilit pa, lalo't halata namang wala na akong magagawa pa kung ayaw talaga nila dahil para wala namang sila sa aking tiwala, Kuya Bari. Kinagabihan noon, habang nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, ay naalipungatan ako dahil sa ingay ng mga lamok na paulit-ulit na umaalingaw sa aking tenga. Napilitan tuloy akong mapabangon at isara ang nakabukas na bintana ng aking silid upang maiwasan ang pagpasok ng mga lamok at iba pang mga insekto. Sinadya ko kasing hindi iyon isara bago matulog po upang pumasok ang malamig na hangin at hindi ako mainitan. Wala pa po kasi noong kuryente at electric fan. Bago ko pa man maisara ang bintana ay napadako ang aking paningin sa bahay ng aming kapitbahay. Nang gabi ring iyon ay biglang may pumasok na kalokohan sa aking isipan, Kuya Bari. Dala nga po ng kagustuhan kong makapasok noon at makita ang bahay nila, ay naisipan kong pasukin ito ng patago noong gabing iyon. Sa kadahilanang alam ko namang walang makakaalam sa gagawin ko. Alam ko pong mali ang naisip kong iyon, ngunit bata pa po ako ng mga oras na iyon at mga panahong iyon, kung kaya't wala pa akong pakialam kung tama ba o mali ang gagawin ko, basta masunod lamang ang aking kagustuhan. Maingat akong naglakad patungo sa bahay nila. Mabuti na lamang at wala silang mga alagang hayop na maaaring lumikha ng ingay kapag may taong nasa labas ng kanilang bahay. Kung kaya't hindi ako nahirapang magtungo roon. Nang akmang maghahanap na sana ako ng daan upang mapasukan, ay natigilan ako bigla nang makarinig ako ng pag-uusap mula sa loob ng bahay. Gising pa pala sila ng ganitong oras. Nay, hanggang kailan po ba tayo dito mananatili? Hindi pa ba tayo uuwi sa atin? Rinig kong tanong ng kalaro kong si Tristan. Upang mas marinig ng maayos ang kanilang pag-uusap, ay idinikit ko ang aking tenga sa haligi ng kanilang bahay. Hanggang sa maibalik ko lang ang aking lakas at masiguro kong handa na ulit ako makipaglaban sa mga taong gustong ubusin ang lahi natin. Sagot naman ng matanda na ikinakunot ng aking noo.
Napaisip ako sandali. Ano bang ibig niyang sabihin? Hindi kaya may kaaway silang tinatakasan sa kanilang lugar? Ngunit papaano naman po ang mga kalahi natin na naiwan doon kung sakaling sila naman ang makahanap ng albularyong iyon? Walang magaling na pinuno ang tutulong sa kanila dahil naririto ka, naririto tayo. Nang marinig ko ang mga katagang iyon ay nagsimula na akong kabahan, Kuya Bari. Dahil kung tama ang mga narinig ko na tinuturing nilang kalaban ang mga albularyo, ibig bang sabihin noon ay sila'y mga aswang? Sa pagkakaalam ko kasi, likas na magkalaban talaga ang mga aswang at mga albularyo. Alam ko ang bagay na iyon dahil isang magaling na albularyo po ang aking lolo, ang ama ni Papa, at naikwento niya ang tungkol doon sa akin noon. Kaya lang ngayon ay hindi na namin siya nakakasama dahil naninirahan na sila ng aking lola sa ibang probinsya. Ngunit dinadalo rin naman nila kami paminsan-minsan, lalo na kapag nangungulila ito kay Papa at sa amin na kanyang mga apo. Sumapit ang umaga na hindi pa rin nawala sa isip ko ang tungkol sa usapan ng mag-ina na narinig ko kagabi. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba iyon sa aking mga magulang o isesikreto ko na lamang iyon sa kanila upang hindi na rin ako mapagalitan pa sa aking ginawang kasalanan ng gabing iyon. Binala ko naman talaga na sabihin iyon ng una, ngunit napansin kong parang abala sila masyado sa paghahanda ng mga makakain at sa pag-aayos ng bahay na tila ba mayroong kaming bisitang darating. Kung kaya't hindi ko na iyon sa kanila nasabi pa. Mga ilang oras lamang ang lumipas habang abala ako sa pakikipaglaro sa anak ng matandang kapitbahay namin ay tinawag na ako ng aking mga magulang dahil naroon daw sina lolo at lola. Nagulat pa nga ako nung una, pero napangiti rin kalaunan dahil hindi ko akalaing pupunta sila rito ngayon, gayong iniisip ko lamang sila kagabi. Inaya ko ang mga kalaro kong sina Tristan at Tomas upang pumasok sa aming bahay dahil paniguradong may mga pasalubong na dala ang aking lolo at lola. Subalit hindi ko maintindihan, ngunit tila ba takot na takot silang makita ang mga ito at agad na nagpaalam sa akin paalis at mabilis na pumasok sa kanilang bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang mapatingin ako sa aking lolo ay kakaiba rin ang tingin na iginawad nito sa mga ito. Para bang may alitan sa pagitan nila na sila lamang ang nakakaalam. Hindi kaya tungkol ito roon sa mga narinig ko kagabi? Lumipas ang oras, dumaan ang gabi. Nasa mahimbing na kaming pagkakatulog nang mabulabog kaming lahat ng isang malakas na ingay na nagmula sa aming bubungan. Kumalabog iyon, Kuya Bari, at rinig na rinig din namin ang tila pagkaykay nito sa bubong na parabang sinisira ito. Narito sila! Napatingin ako kay Lolo dahil sa kanyang mga sinabi. Gusto ko pa sana siyang tanungin noon kung sino ang kanyang tinutukoy na sila, ngunit hindi ko na nagawa pa dahil mabilis siyang umalis at nagtungo sa labas ng aming bahay upang sugurin ang mga aswang. Sinundan namin siya at nagulat kaming lahat nang makitang napapalibutan na siya ng 3 mga aswang. Isa roon ay babae at 2 lalaki. Mapupula ang kanilang mga mata, maiitim ang balahibo, mahahaba ang kuko at nakakatakot talaga ang mga itsura. Pumwesto ang aking lolo na tila handa na sa pag-atake ng 3 nilalang. Wala siyang kahit na anong dalang gamit na labis kong ipinag-alala.
Papaano niya lalabanan ang tatlong nilalang na iyan? Unang lumusob ang isang lalaking aswang. Ngunit mabilis itong nailaga ni Lolo. Salip ay siya pa ang napatumba nito nang itulak siya nito ng malakas. Sumunod na sumugod ang pangalawa, ngunit ganoon na lamang din ang nangyari. Sino man sa kanila ay hindi nagawang daplisan man lang ang aking lolo. Panghuling sumugod ang babaeng aswang na bakas sa mga mata ang labis na galit. Marahil ay dahil natalo na ni Lolo ang kanyang mga kasamahan kung kaya't hindi na siya makapaghintay na sunggaban nito. Naging mahirap para kay Lolo ang kalabanin ang panghuling aswang dahil sa kakaibang lakas nito. Ilang ulit silang nagpalitan ng pag-atake, ngunit parehong nakakailag ang dalawa. Kaya naman gumawa na ako ng paraan para matulungan siya. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng mga gamit na maaaring magamit laban sa aswang. May nakita akong asin at buntot pagi na hindi ko alam kung paanong nagkaroon kami ng ganoon. Subalit hindi ko na iyon inalampa at mabilis na akong bumalik upang ibigay iyon kay Lolo. Nang makabalik ako ay nadatnang kong nakahiga na si Lolo habang nakapatong sa kanya ang aswang at hawak-hawak siya sa liig nito at sinasakal. Umiiyak na noon ang aking lola at gusto na niyang sugurin din ang aswang. Ngunit pinipigilan lamang siya ni Papa at Mama dahil maaari siyang mapahamak. Kaya naman tinawag ko si Lolo at nang mapatingin siya sa akin ay inihagis ko sa kanya ang buntot ng pagi habang ako naman ay isinasaboy ko sa aswang ang asin. Tinamaan ang nilalang sa mukha. Habang iniinda niya ang sakit ay kinuha naman ni Lolo ang pagkakataon upang atakihin naman siya gamit ang buntot ng pagi. Walang tigil ang kanyang paghagupit sa mga aswang na ito. 3 silang pinaghagupit ni Lolo at lahat ay umaangil dahil sa sakit. Hindi po tinantanan ni Lolo hanggang hindi lupasay at lupaypay ang mga dila ng mga nilalang. Maagang nalagutan ng hininga ang 3 nilalang at ito'y hindi na inabot ng liwanag. Hindi nagtagal ay iyon na ang dahilan upang matalo niya ang naturang nilalang. Sinabi sa amin noon ni Lolo na ang mga aswang daw na iyon ay matagal na niyang kaalitan noon pa man. Nakatira daw sila sa kanilang lugar sa Antique, ngunit tumakas daw ang mga ito noong minsang magkaharap sila. Ang mga aswang na ito ang dahilan kung bakit namatay ang isa pang bunsong anak na babae ng aking lolo at lola. Kaya naman ganoon na lamang ang galit nila sa mga ito. Hindi pa nga daw niya inakala na ang pagbisita niya sa aming lugar ay roon pa niya matatagpuan ang mga ito, lalo na ang pinuno nilang si Aling Trinidad na siyang may kagagawa ng lahat ng mga patayan na nangyari sa kanilang lugar. Hindi naman namin akalain na mga kapitbahay lamang pala namin sila at nakakasalamuha pa sa araw-araw. Iyon pala ang dahilan kung bakit mailap sila sa mga tao noon pa man at wala rin silang sino man na pinapapasok sa kanilang bahay dahil ayaw nilang may makaalam ng kanilang sikreto. Matapos po ang pangyayaring iyon ay nag-iingat na po kami sa mga taong nakakasalamuha namin na hindi pa naman namin lubusang kakilala. Naging mapagmatsyag na rin ako lalo na kapag may mga bagay silang ginagawa na kaduda-duda. Nang sa ganoon ay malaman namin kung sila ba ay mapagkakatiwalaan o hindi. Mahirap na Kuya Bari, baka mamaya ay hindi na pala sila mga ordinaryong nilalang at may balak na masama sa amin. Sa ngayon po ay maayos na naman uli kaming namumuhay rito sa aming lugar kasama ang aking lolo at lola. Lumipat na rin kasi sila rito upang sama-sama na lang daw kami ulit. Dito niya rin ipinagpatuloy ang kanyang
pinagkakabalahan na panggagamot at pagtugis sa mga masasamang nilalang at pagtulong sa mga nabiktima ng masasamang nilalang bilang isang albularyo. Isang karanasan po na hindi ko po malilimutan dahil hindi ko po inaakala talaga na mga aswang pala ang aming mga kalaro noon. Kung titingnan mo sila, Kuya Bari, ay parang ordinaryong tao talaga sila. Walang bakas kang makikita ng pagiging isang aswang nila. Minsan nga ay nakakapaglaro pa kami sa harap mismo ng simbahan. Kaya talaga pong nakakapagtaka ang kanilang pagkatao. Isang pangyayari na nagbigay aral sa aming lahat. Hindi pala dapat magtiwala sa mga taong nakilala mo. Dapat pala ay kilatisin mo at kilalanin sila ng husto. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, tungkol sa pakikipaglaban ng mga aswang at sa aking lolong albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari, sa pagkakataon na ibinigay nyo upang ito ay maibahagi ko rin sa inyong tagapakinig. Lubos na gumagalang, Gilbert. Isang magandang araw po sa lahat ng kasundo, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay kwento lamang ng aking kumaring si Estela. Ito na po ang kanyang kwento. Hindi mapakali si Lorna habang hinihintay na lumabas ang doktor mula sa loob ng operating room kung saan isinugod ang kanyang dalagang anak na si Flor dahil ilang araw na itong hindi kumakain at kanina nga ay bigla na lang itong sumuka ng kulay itim na likido kung kaya't dali-dali niyang itong isinugod. Nag-iisa niyang anak itong si Flor. Anak niya ito sa pagkatalaga at sobrang mahal na mahal niya ang anak kahit pabunga lang ito ng panggagahasa sa kanya. Para kay Lorna, hindi niya dapat idamay si Flor sa galit niya sa ama nito. Walang kinalaman ang anak sa nangyari at mas lalong hindi nito iyon ginusto. "Doktor, kamusta po ang anak ko?" tanong ni Lorna nang lumabas ang doktor. Mrs. didiretsuhin na kita." Biglang kinabahan si Lorna sa naging tugon na iyon ng doktor. Ano po ba ang sakit ng anak ko?" Nauutal niyang tanong. Tinignan siya ng doktor at pagkatapos ay nagsimula itong magsalaysay. Nangihinang napaupo si Lorna sa mahabang upuan matapos marinig ang mga tinuran ng doktor. Ayon dito ay hindi nila kayang lunasan ang sakit na mayroon si Flor. Hindi raw doktor ang kailangan ni Flor kung hindi isang albularyo. Mrs. Hindi ho kami naniniwala sa albularyo. Pero baka sakali lang. Maaari niyo na po siyang iuwi ngayon. Mrs. Mauna na po ako. Sinundan na lang ng tingin ni Flor ang papalayong doktor. Nang oras din na iyon ay inilabas niya ang anak sa ospital at umuwi na. Pagkarating sa bahay, inalalayan niyang makahiga si Flor at kinumutan. "Ma, gagaling pa po ba ako? Gagaling pa ako, hindi ba, Ma?" wika ni Flor. Tinignan niya ang anak niya at pinilit niyang huwag maluha. "Oo anak, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ni Mama ang lahat para gumaling ka," sagot ni Lorna sa anak. Naupo siya sa tabi nito at hinaplos-haplos ang ulo ng anak hanggang sa makatulog ito. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay nasa bahay na ni Mang Ambo si Lorna. Sinadya niya talagang pumunta ng maaga upang maabutan niya ang albularyo dahil alam niyang maya-maya lang ay may mga magsisidatingan na upang sunduin ito. Kuya Bari, isang sikat na albularyo si Mang Ambo at talagang dinadayo ito ng mga taga-ibang baryo.
Magandang umaga ho, Mang Ambo. Nakangiting bati ni Lorna sa matanda. Magandang araw din naman sa iyo. Wika nito. Nilapitan ni Lorna ang albularyo at sinimulang isalaysay ang kanyang pakay. Kaagad naman itong sumang-ayon at ilang sandali pa, tinahak na nila ang daan pabalik sa bahay ni Lorna. Tulog pa rin si Flor nang sumapit sila. Nilapitan nito ni Mang Ambo at sinipat. Pagkatapos ay inutusan nito si Lorna na maglabas ng plangganitang may tubig. Mabilis namang tumalima si Lorna at pagbalik nito ay bitbit niya ang hinihingi ng albularyo. Mahabaging Diyos! Bulalas ng matanda matapos nitong makita ang resulta ng tawas. Nabitiwan pa nito ang kanyang hawak na plangganita at natapon ang laman nun sa sahig. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Lorna. Tumingin ang albularyo kay Lorna at mababaka sa mukha nito ang labis na pagkagulat sa naging resulta. Ano po ba ang nakikita niyo? Untag ulit ni Lorna sa matanda. Sa halip na sumagot, tumayo ito at sumenya sa labas sila mag-uusap. Nauna itong lumabas at sumunod naman si Lorna. Nang makarating sa labas ay nagsimulang magkwento si Mang Ambo at ganoon na lang ang pagkagimbal ni Lorna matapos marinig ang nakakagulat na katotohanan. Bago pa umalis si Mang Ambo ay isang punyal ang ibinigay nito kay Lorna kasabay ng isang tagubilin. Naiwang windang si Lorna habang hawak-hawak sa kamay ang punyal. Sa isip ni Lorna, hindi niya alam kung magagawa niya ang bilin sa kanya ng albularyo. Ikinubli niya ang punyal sa ilalim ng kabinet at muling bumalik sa silid ng kanyang anak. Nasa mahimbing pa rin itong pagkakatulog kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan ang maamo nitong mukha sa kabila ng nangingitim nitong mga labi sanhi ng pinagdaraanan nitong paghihirap. Nilapitan niya ang anak at hinaplos ang mahaba at itim nitong buhok. Hindi niya maiwasang maiyak nang muling bumalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Mang Ambo, pati na rin ang bilin ng albularyo. Hindi lubos maisip ni Lorna na mangyayari ang ganito sa kanyang nag-iisang anak. Lumipas ang mga araw at walang ipinagbago sa kalagayan itong si Flor. Ayaw pa rin itong kumain at kahit uminom man lang. Awang-awa si Lorna sa kanyang anak. Nalalapit na kasi ang 18 nitong kaarawan na dapat ay masaya nitong ipinagdiriwang, ngunit heto siya at nakaratay ang anak sa higaan. Kung kaya't nagdesisyon si Lorna na muling puntahan si Mang Ambo 3 araw bago ang kaarawan ng kanyang anak. Nais niyang malaman kung may iba pa bang paraan upang gumaling si Flor. Ay, ang tanging paraan lamang ay pigilan ang nakatakdang mangyari, Lorna. Kailangan mong gawin ang binilin ko sa iyo bago pa maging huli ang lahat. Litanya ni Mang Ambo. Umuwi naman si Lorna na bagsak ang balikat. Nalilito siya kung gagawin ba niya ang bilin ni Mang Ambo o hahayaan na lang niya na mangyari ang nakatakdang mangyari. Nay, may problema po ba? Tanong ni Flor sa ina nang mapansin niyang malungkot ito. Kanina lang kasi ay nagpaalam ito na papunta siya sa kakilalang albularyo at pagka-uwi ay parang pasa na niya ang daigdig. Anak, gusto mo bang kumain? Tanong ni Lorna sa anak sa halip na sagutin ang tanong nito. Sunod-sunod na umiling si Flor bilang sagot sa tanong ng ina.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi na pinilit pa ni Lorna ang anak dahil alam niya na wala rin naman talagang mangyayari. Sumapit ang araw ng kaarawan ni Flor at katulad ng sinabi ni Mang Ambo ay nasaksihan ni Lorna ang isang nakahihindik na pagbabago ng kanyang anak. Eksaktong 12:00 ng hating gabi ay bigla na lang itong naging isang nakakakilabot na nilalang na may kulubot na balat, nanlilisik na mga mata, mahahabang mga kuko at mga ngipin at may mahaba't matutulis na nakausli. Dahilan upang lalong mas maging nakakatakot ang itsura nito. Ang nilalang na nakikita niya ngayon ay malayong malayo sa itsura ng kanyang anak na si Flor. Pagkatapos magpalit ng anyo ay tumalon ito sa bintana at kinain ng kadiliman. Ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw na sa paligid ang alulong ng mga aso. Wala nang nagawa pa si Lorna kung hindi ang manalangin na sana ay hindi mapahamak ang anak, ang kanyang aswang na anak. Kinabukasan, masigla at malakas na Flor ang gumising kay Lorna. Ibang-iba ang itsura nito kumpara sa itsura nitong mga nagdaang araw na animoy bilang na ang oras sa mundo. Ngayon ay maliksi itong kumikilos habang nagluluto ng kanilang agahan. Habang abala ang anak sa ginagawa ay nakatingin lang dito si Lorna. Kalahati ng pagkatao niya ang natutuwa sa nakikitang ipinagbago ng kanyang anak at ang kalahati naman ay lihim na nababahala. Patapos mag-almusal ay nagtungo ang mag-ina sa palengke at bumungad kay Lorna ang balitang mayroong mga natagpo ang bangkay sa karatig bayan. Ayon sa usap-usapan ng mga tindera doon sa palengke ay isang buntis at 2 may edad na mag-asawa ang mga biniktima at pawang wakwak ang mga dibdib ng mga ito pati ang tiyan. Sa ngayon daw ay iniimbestigahan na ng mga pulis ang pangyayari. Naku, totoo ba yung bali-balita, Mari? Tanong ni Lorna sa kapitbahay at kumari niyang si Estela na isa sa mga nagtitinda ng gulay sa palengke. Oo, Mari. Bigla tuloy akong nag-alala para sa kaligtasan namin. Anito na ang tinutukoy ay ang buhay nila ng sanggol sa tiyan nito. Ay, mano po, Ninang? Singit ni Flor sa usapan ng dalawa at inabot ang kamay ni Estela para magmano. Tila nagulat pa ang tindera matapos mapansin na kasama ni Lorna si Flor. Ay, mabuti naman at magaling ka na pala, inaanak ko. Anito pagkatapos. Oo nga, Mari, sa kaawa ng Diyos. Sagot ni Lorna sa kanyang kumari. Ninang, ilang buwan na po ang tiyan niyo? Tanong ni Flor kay Estela. Ay, ito ba? Naku, magpipitong buwan na. Sobrang saya ko nga dahil sa wakas magkakaanak na rin kami ng ninong mo. Nakangiting sagot ni Estela kay Flor. Wow, talaga po ba? Naku, congrats po. Sambit naman ni Flor na sa tiyan ni Estela nakatingin. Napansin ni Lorna ang kakaibang kislap sa mga mata ni Flor habang nakatingin ito sa tiyan ni Estela at lihim siyang kinabahan. Mari, mauna na kami. Biglang pamamaalam ni Lorna sa kanyang kumari at hinila ang kanyang anak. Pagdating sa kanilang bahay ay kinausap ni Lorna si Flor. Anak, mag-usap nga tayo sandali. Kung ano man ang binabalak mo kay Estela at sa anak niya, anak, wag mo nang ituloy. Saad naman ni Lorna. Ho? Bakit hindi?
Hindi po ba ikaw ang may gusto na maging ganito ako? Saad ni Flor. Ha? Anong sinasabi mo, anak? Nagtatakang tanong ni Lorna kay Flor. Alam mo po kung anong ibig ko pong sabihin. Ma, narinig ko ang usapan niyo ni Mang Ambo at nakita ko rin kung paano mo siya pinatay. Litanya ni Flor na ikinagulat ni Lorna. Paano mo nalaman? Tanong ni Lorna sa kanyang anak. Sinundan kita noong araw na muli kang nagtungo kay Mang Ambo dahil gusto kong malaman kung ano ang karamdaman na mayroon ako. Sagot naman ni Flor sa tanong ng kanyang ina. Natigilan si Lorna sa kanyang narinig. Kung ganoon ay nasaksihan pala ng kanyang anak ang ginawa niyang pagkitil sa buhay ni Mang Ambo. Ngunit kaya lang naman ginawa niya ang krimen na iyon dahil sa banta ng albularyo. Sinabi kasi nito na kung hindi gagawin ni Lorna ang bilin nito ay sasabihin nito sa mga tao ang lahat upang ang taong bayan na ang magdesisyon sa buhay ng kanyang anak. Labis na natakot si Lorna para sa kaligtasan ni Flor kung kaya't nagdesisyon siyang paslangin ang matandang albularyo nang sa ganoon ay walang ibang makaalam ng tungkol sa kanyang anak. Anak, gusto lang kitang protektahan kaya ako nagawa ang bagay na iyon. Hindi ko kayang gawin ang kanyang bilin kaya naman kinailangan ko siyang patayin upang manatiling lihim ang lahat. Mahabang litanya ni Lorna. Ang tinutukoy ni Lorna na bilin pala ni Mang Ambo ay ang paslangin niya ang kanyang sariling anak gamit ang punyal na ibinigay nito. Nang gamutin kasi nito si Flor sa pamamagitan ng pagtatawas ay nakita nito ang nakatakdang mangyari. Ayon dito, kaya hindi kumakain si Flor dahil inihahanda nito ang sarili sa pagsapit ng kaarawan nito kung saan ito ay magiging isang ganap na aswang. Ikinukondisyon nito ang katawan para sa mga magiging unang biktima. At nangyari na nga iyon kagabi kung saan 3 kaagad ang nabiktima nito sa unang gabi pa lamang ng pagiging aswang. Nay, ginusto mong maging ganito ako dahil ayaw mo akong mawala. Tapos ngayon gusto mong hindi ako mambiktima, gayong sa ganoong paraan lang ako mabubuhay. May panunumbat sa boses ni Flor. Dahil sa itinugon ni Flor, hindi nakaimik si Lorna. Kinagabihan ay muli na namang nasaksihan ni Lorna ang pagpapalit anyo ng anak. Nang muli itong tumalon sa bintana upang maghanap ng bagong mabibiktima, ay dali-dali siyang lumabas upang sundan ito. Nakakakilabot na alulong ng mga aso ang bumulabog sa tahimik na gabi. Maya-maya pa ay isang sigaw ang narinig ni Lorna. Sigaw ni Estela, ang kanyang ninang. Patakbong tinungo ni Lorna ang bahay nila Estela at bumungad sa kanya ang wala ng buhay na asawa nito at naliligo ito sa sariling dugo. Sa isang sulok ng kwarto ay nakasiksik si Estela habang takot na takot sa halimaw na ngayon ay nakatayo na sa harapan nito. Flor! Tawag ni Lorna sa kanyang anak. Lumingon sa kanyang direksyon si Flor at sinamantala ni Lorna ang pagkakataong iyon. Hindi na nagdalawang isip pa at nilapitan niya ito at mabilis na itinarak sa dibdib nito ang hawak niyang punyal. Nagawa pa siyang iwaksin ito at tumalsik siya sa dingding. Tinangkapan nitong hugutin ang punyal, ngunit hanggang sa unti-unti itong manghina at hindi na iyon naalis. Bumagsak ito sa sahig. At ilang sandali pa ay ang walang buhay ng si Flor ang tumambad sa kanila.
Nilapitan ni Lorna ang anak niya at niyakap. Mahal na mahal niya ito, ngunit wala siyang mapapagpilian. Ayaw niyang dumating ang panahon na mahuli ito ng taong bayan at sunugin ng buhay katulad ng ama nito, ang lalaking nanggahasa sa kanya noon. Eduardo! Bulahaw ni Estela matapos lapitan ang bangkay ng asawa. Naaawang pinagmasdan ni Lorna si Estela. Sa isip niya, kung sinunod niya sana kaagad ang bilin ni Mang Ambo ay hindi sana mangyayari ang ganito. Wala sanang nabiktima ang kanyang anak. Patawad. Tanging nasambit na lang ni Lorna bago lisanin ang bahay ni Estela. Inuwi niya ang bangkay ng kanyang anak at magmula noon, hindi na natagpuan pa ang mag-inang si Lorna at si Flor. Dito ko na po tatapusin ang kwento sa akin ng kaibigan kong si Estela. Hanggang dito na lang po at sana po ay mapiling niyo po itong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sheila. Good afternoon po, Kuya Barry. Itago mo na lang po ako sa pangalang Bernadette. Ako po ay tubong Laguna at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Quezon City. Ang kwento ko po ay nagsimula noong niyaya ako ng aking kaibigan na si Sabrina upang magbakasyon sa kanila sa Sorsogon noong taong 1984. Si Sabrina, Kuya Barry, ay classmate ko po noong college at naging best friend ko kasi nga madalas kaming magkasama at nakatira kami sa isang dormitoryo sa Espanya, Manila. Matalino at maganda itong si Sabrina at puno ng excitement ang kanyang buhay. Mahilig siya kasing magbiyahe at maghalughog ng iba't ibang lugar, lalo na kapag ang lugar ay misteryoso o sabihin na lang nating may mga kwentong kababalaghan. Bata pa raw siya ay may nakapagsabi sa kanya na nasa lugar ng Sorsogon ay may isang lugar doon na tinatawag nilang Kalye Sitio. Ayon kay Sabrina ay matagal na daw niyang gustong puntahan kaya't ngayong nasa tamang edad na siya ay nagbalak siyang pumunta doon. At ayun nga, Kuya Barry, niyaya niya ako upang tumungo papuntang Sorsogon. Lumipas ang ilang buwan ay natuloy ang plano naming pumunta doon nga sa Sorsogon, sa probinsya nila. At hindi nga nagtagal ay nakarating na kami sa isang bayan kung saan nakatira sila Sabrina. Maganda naman at maayos, Kuya Barry, ang lugar nila. Noong gabing iyon ay nakilala ko ang tagapagbantay ng bahay nila na si Aling Mameng. Habang kami ay kumakain ng hapunan ay nakipagkwentuhan ito sa amin. Maraming ikinuwento sa amin si Aling Mameng ng mga alamat at mga nakakatakot na pangyayari tungkol sa kanilang bayan. Sumagi sa kanyang kwento ang nabanggit sa akin ni Sabrina na Kalye Sitio. Matapos mabanggit ni Aling Mameng ang Kalye Sitio ay biglang natigilan sa pagkain itong si Sabrina at pilit na inalam kung papaano pumunta doon. Nagulat naman si Aling Mameng at nagbanta na wag na daw pumunta doon dahil napapabalitang baryo daw ito ng mga aswang. Mas lalong naging interesado itong si Sabrina kaya't pilit niyang inalam kung papaano nga pumunta roon sa Kalye Sitio. Ngunit sa kasamang palad ay hindi pumayag at hindi binanggit ni Aling Mame sapagkat delikado daw ang lugar na iyon. Wala kaming nagawa at napabuntong hininga na lang itong si Sabrina.
Kinabukasan, kami ay naglalakad-lakad sa kanilang bayan upang mamasyal at kumain sa sinasabi niyang masarap na pansitan. Hindi nga nagtagal ay nakarating kami doon sa pansitan na binabanggit niya. Noong kami makarating sa pansitan ay napansin kong maraming kumakain doon. At tama nga si Sabrina, mukhang masarap ang pansit doon kasi nga dinudumog ito ng mga tao. Nung nakaupo na kami upang kumain ng pansit, ay napansin kong tila putol ang isang kamay ng nagtitinda. Pero hindi ko naman binati Kuya Bari at baka mainis pa siya sa akin. Nung dumating na ang aming order na pansit, ay biglang nagsalita itong si Sabrina sa tindera. Nay, mawalang galang na po ah. Huwag ka sanang magagalit. Ano po bang nangyari sa kamay niyo at naputol ata? Tanong ni Sabrina. Naku Ineng, baka kahit sabihin ko ay hindi ka maniwala. Nakangating sagot naman ng tindera. Naku hindi po. Ano po ba talaga ang nangyari? Muling pangungulit ni Sabrina. O siya, sige, sasabihin ko sa iyo. Pero hindi ngayon kasi maraming taong kumakain at baka maabala sila. Wika ng tindera. So pagkatapos nun ay kumain lang kami Kuya Bari at nag-antay na nga sa isasagot ng tindera. Hindi naman nagtagal at kami ay sinenyasan ng tindera upang tumungo sa may likod ng kanyang tindahan. Agad kaming tumungo upang masagot ang aming mga katanungan. Sa isang saglit lang ay nakausap na namin ang tindera. Nagpakilala ito na si Aling Maria. Muling nagtanong itong si Sabrina. Aling Maria, ano po bang nangyari sa kamay niyo? Naku, pasensya na po kayo ha, kasi sobrang curious lang po ako dahil nagtitinda pa rin kayo kahit putol ang inyong kamay. Ito bang kamay ko? Sige, sasabihin ko sa inyo ang tunay na nangyari. Pero mangako kayo na maniniwala kayo at hindi ipagsasabi. Kami naman ni Sabrina ay agad na sumang-ayon upang malaman ang dahilan ng pagkaputol ng kanyang kamay. Ayon sa tindera na si Aling Maria, ang dahilan daw ng pagkakaputol ng kanyang kamay ay dahil daw nakasalamuhan niya ang isang aswang noong nakatira pa siya doon sa Kalye Sitio. Nanlaki ang mga mata namin nung nabanggit niya ang Kalye Sitio. Mas lalong naging interesado itong si Sabrina at pilit alamin kung saan nga ang Kalye Sitio. Nagulat naman itong si Aling Maria na tindera at itinanong sa amin kung bakit namin gustong pumunta sa Kalye Sitio. Sumagot naman agad itong si Sabrina at sinabi niyang matagal na daw niyang alam iyon mula pa lang ng bata siya, kaya't gusto niyang tapusin ang kanyang pag-iisip tungkol sa lugar na iyon. Mayroon daw kasing naikwento sa kanya ang kanyang lola na tungkol sa lugar na iyon. Isang bagay daw na hindi maaring sabihin ng kanyang lola dahil nga bata pa raw siya noon. Tinitigan siyang mabuti ni Aling Maria na tindera na animoy may angking talento sa pagsisiyasat ng isang tao. Bigla itong nagsalita. Sige Ineng, sasabihin ko sa iyo kung saan yun. Nararamdaman kong matapang ka at kakayanin mo. Ngunit kapag nakuha mo na ang gusto mo, ay madali kayong umalis sa lugar na iyon sapagkat maaring manganib ang inyong buhay sa lugar na ito. Dagdag pa ni Aling Maria na may ihahabilin daw siyang mga bagay upang kami ay maproteksyonan sa lugar na iyon. Saglit itong bumalik sa loob ng kanyang tindahan upang kunin ang sinasabi niyang proteksyon.
Pagdating niya ay inabot sa amin ang isang lumang bag na naglalaman ng isang itim na bato at may sari-saring mga sanga ng kahoy na tila nakatali. Ang bilin niya sa amin ay kapag daw uminit ang maitim na bato ay tiyak na mayroong aswang malapit sa amin. Kumuha rin siya ng bawang at kalamansi at muling isinilid ito sa loob ng bag. Dagdag pa niya ay gamitin daw itong bawang para layuan kami ng aswang at yung kalamansi naman daw ay gamitin namin sa pagkain upang malaman namin kung ito'y galing nga sa aswang. Pagkaabot sa amin ay isinulat sa papel ang direksyon kung papaano kami makakapunta sa Calle Sitio. Nung nakuha na namin ang direksyon ay agad kaming nagpasalamat at nagpaalam. Kinagabihan ay hindi mapakali itong si Sabrina sapagkat matutupad na ang kanyang nais na makapunta nga sa misteryosong lugar. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising na ako ni Sabrina upang tumungo na sa Calle Sitio. Ilang saglit lang ay sumakay na kami ng jeep patungo doon sa Calle Sitio. At pagdating namin doon ay muli kaming sumakay naman ng tricycle papasok sa isang makitid at mahabang daan. Pagbaba namin ng tricycle ay binalaan kami ng tricycle driver na mag-ingat daw at huwag tumitig o tumingin sa mata ng mga tao doon. Kami naman ay nagtaka pero hindi na namin itinanong kung bakit. Hindi nga nagtagal ay natunto na namin ang Calle Sitio. Nung una ay kinakabahan ako, Kuya Bari, ngunit nang makita ko ang lugar, ito ay maaliwalas at maganda naman. Malaki at malinis, moderno na rin ang lugar at lalo akong nagulat kasi may nakita akong isang simbahan. Kaya't sumagi na lang sa isip ko na baka kwento-kwento lang ang nasabi sa akin ni Sabrina at ang kinuwento sa kanya ng kanyang mga lola. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Luminga-linga kami sa paligid at tila mababait nga ang mga tao kasi nasilayan naming puro mga nakangiti naman ito. Lumipas ang ilang oras ay nagutom kami kaya't kami ay tumungo sa isang restaurant. Umorder kami ng tig-isang ulam at kanin. Umorder kami ng adobo, Kuya Bari. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang napakasarap at mabangong adobo. Noong ito'y inilapag sa aming mesa, kami ay luminga-linga muna. Saka namin kinuha ang kalamansi upang matesting nga kung ito ay pagkain ng aswang. Dahan-dahan naming ipiniga sa ulam ng pakubli. Maya-maya lang ay nalaman naming hindi pagkain ng aswang sapagkat walang nangyari sa pagkain. Ni hindi man lang ito umalingasaw o nagbago ng anyo. Oo, Kuya Bari, walang nangyari sa pagkain. Kaya hayun, kumain kami ni Sabrina ng maasim na adobo. Nagtawanan tuloy kami sa sandaling iyon at pinilit kainin kahit maasim ang adobo. Matapos naming kumain ay lumabas muli kami upang maglakad-lakad. Sa aming paglalakad ay may nakitang isang bahay si Sabrina at bigla siyang natigilan. Ayon sa kanya ay parang nakita na daw niya iyon. Dagdag pa niya ay hindi niya maalala kung nakarating na ba siya doon o baka napanaginipan lang niya ito.
Tinitigan niyang mabuti ang bahay. At sa pagkakataong iyon ay natiyak niya na nakita na nga niya ang bahay na iyon. Agad naming pinuntahan at kami ay pumasok sa bahay na nasabi ni Sabrina. Parang isang antique shop ito, Kuya Bari, na puno ng sari-saring lumang gamit na ipinagbibili. Pagpasok namin ay sumalubong sa amin ang parang lumang amoy. Ito ay parang amoy alimuong na hindi ko mawari ang amoy. Basta ang pagkakaalam ko, Kuya Bari, ito ay parang lumang library na pinasok mo. Maaamoy mo ang amoy ng papel. Sari-sari ang gamit na tinitinda rito. May mga rebulto, may mga pinggan na luma at kung ano-ano pang yari sa tanso at ginto. Maya-maya'y nanlaki ang mata ni Sabrina sa kanyang nakita. Isang picture frame ng kanyang lola Senyang ang bumungad sa amin. Nangilabot siya kasi ayon sa kanya, ang lola Senyang niya ay isang kilalang mangkukulam. Kaya't ito'y itinakwil na ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya ay matagal na daw niyang hindi nakikita ang kanyang lola Senyang. At maraming bali-balita daw na marami daw itong kinulam sa lugar nila, kaya't ito'y kinamumuhian sa bayan nila. Hindi nga nagtagal ay wala silang balita kung saan nga napunta itong si Lola Senyang. Ako ay nangilabot, Kuya Bari, sa sinabi niya at nagyaya na akong lumabas upang lisanin ang bahay na iyon. Ngunit bago pa lang kami makalabas ay tinawag kami ng tagabantay ng bahay. At itinanong sa amin kung may bibilihin daw kami. Nasabi naman namin na tumitingin-tingin lang kami at wala kaming napili. Matapos naming sagutin ang tagabantay ay naramdaman ni Sabrina na tila biglang uminit ang bag na ibinigay sa amin ng tindera. Naramdaman niya ito sa bulsa niya at lalo siyang kinabahan. Madali niya akong hinatak palabas, saka sinabi sa akin ang dahilan. Takot na takot kami, Kuya Bari, kaya't sa paglabas namin ay bumungad sa amin ang nakita kong simbahan. Itinuro ko agad kay Sabrina at sinabing doon muna kami magpalipas upang kami ay maging ligtas sa kung anumang kapahamakan na maaring mangyari sa amin. Habang kami ay papunta patungong simbahan, ay marami kaming nakasalubong na mga taong nakatingin sa amin. At ayon kay Sabrina, ay lalo raw uminit ang bato na nasa bulsa niya at binulungan na lang niya ako na huwag tumitig sa mga taong nakasalubong namin. Noong malapit na kami sa simbahan, ay may sumalubong bigla sa amin na isang pulubi upang manlimos. At sa pagkataranta nitong si Sabrina, ay dumukot ito ng barya sa kanyang bulsa upang iabot nga sa pulubing nanlilimos. Ngunit nang iabot niya ang barya, ay bigla itong napahiyaw at biglang tumakbo papalayo. Nagulat kami pareho sa reaksyon ng pulubi. Napag-alaman din namin na ang baryang ibinigay ni Sabrina ay may napahalong isang butil ng bawang. Doon din kasi nakasilid ang misteryosong bato na ibinigay sa amin ng tindera. Lalo kaming natakot, kaya't binilisan namin ang pagtungo nga papunta sa simbahan. Pagpasok namin sa loob ng simbahan, ay halos mawalan kami ng malay sa takot sa aming nakita. Bumungad sa amin ang isang krus na nakabaliktad at mga santong mga may sungay at tila nakatingin sa amin. Napatakbo kaming palabas, Kuya Bari, at magkahawak kaming umiiyak sa takot.
Tumakbo kami ng mabilis hanggang matanto namin ang lugar kung saan kami ibinaba ng tricycle driver. Nagkaroon kami ng pag-asa sapagkat nandoon pa rin ang tricycle driver na kaninang inarkila namin. Pagsakay namin ay agad itong humarurot palayo at nagsalita ang driver. Mga ineng, anak ako ni Aling Maria na tindera doon sa kinainan niyo ng pansit kanina sa bayan. Talagang pinabalikan kayo sa akin ng aking ina sapagkat nararamdaman niya ang presensya ng isang mangkukulam at aswang. Hindi na naming nakuhang magtanong pa at hindi na rin kami nakapagsalita kasi nga iyak kami ng iyak, Kuya Bari, at takot na takot. Hindi nga nagtagal ay nakarating na kami muli sa bayan. Minabuti ng tricycle driver na dalhin kami sa kanyang ina upang maibsan ang aming masamang pakiramdam. Noong kami ay makarating sa tindahan, ay agad kaming pinapasok ni Aling Maria na tindera. Sa pagkakatingin pa lang sa amin ni Aling Maria, ay tila alam na niya ang nangyari. Tinanong niya kami kung kailan daw namin unang naramdaman ang pag-init ng bato. Sumagot naman kami agad at tinukoy namin na sa isang bahay namin unang naramdaman ang pag-init ng bato. At dagdag pa ni Sabrina na kung saan namin nakita ang larawan ng kanyang Lola Celia. Napalunok at tila napaatras ang tinderang si Aling Maria. Ipinalarawan sa amin ni Aling Maria kung ano daw ang itsura ng Lola Celia ni Sabrina. Matapos ilarawan ni Sabrina ang itsura ng kanyang lola, ay biglang napatingin si Aling Maria sa kanyang putol na kamay. Matapos niyang tingnan ang kanyang kamay, ay muling tumingin sa amin si Aling Maria at nabanggit niya na si Lola Celia niya ang aswang na kumagat at pumutol sa kanyang kamay. Lalo kaming nanlumo sa narinig naming salaysay ni Aling Maria. Matapos ang pangyayaring iyon, ay gumawa ng isang ritual si Aling Maria upang matiyak niya daw na hindi kami nasundan ng mga aswang. Mayroon siyang langis na binulungan, saka ito ipinahid sa magkapila naming pulso sa kamay at saka sa noo ay pinahiran din. Matapos yun ay pinainom kami ng isang tubig na may papel na nakadikit sa baso. Matapos naming inumin ng tubig ay parang guminhawa ang aming pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na kami kay Aling Maria at nagpasalamat. Habang kami ay nasa biyahe pa uwi ay magkahawak kami ni Sabrina at pareho kaming tahimik at tila parehong malalim ang aming iniisip. Hinding-hindi ko malilimutan ang nangyari sa amin ni Sabrina sa Sorsogon. Hanggang sa ngayon na meron na akong pamilya at anak ay hindi pa rin maalis sa aking isip ang pangyayaring iyon. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, at maraming salamat sa pagbasa mo sa aking kwento. Gumagalang, Bernadette. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.